At kahapon nga po no, naging mabunga yung ating pagpupulong. No? Sinimulan ito ng ating orientasyon ng MSWD at nung pinag-usapan natin kasama si Sir Conrad about sa yung sa NCIP. Kaya ngayong araw no napakaganda at napakasaya natin kasi alam natin na mas magiging mabunga rin yung ating pag-usap ngayon kasi dahil dumating din sila Father Leo, sila Doc, at saka si Attorney. Kaya lahat po ay kayat po na kung meron po kayong mga katanungan na gustong linawin, no? Huwag po tayong mahiya na lumapit at magtanong para lahat po tayo ay magkaroon ng kaliwanagan, no? At patungkol din sa ating karapatan bilang mga katutubo, patungkol sa ating lupa, sa ating mga kabuhayan. Kaya mga kapatid, no, ito yung pagkakataon na tayo ay makipagtalakayan, magtanong kung meron tayong hindi maliwanag. Kaya lahat po ay hinihimok po na mag-participate po sa ating gawain ngayong araw na ito. Muli, maraming salamat po sa inyo. Ang hiling po lang namin, parang awan nyo na, huwag nyo ibenta ang mga lumayan. Kasi po, Pili ko ba nanalo ka hirapan ko natin kung kanino, katulad yung ating huling na tulungan, kung ilalagay po sila yung agitar. Yun po, talaga masugit yung sinundan ng kanyang kaso kasi hindi makakulong sa muli. Biruin nyo po, napulong na dahil nagputol kahoy sa kanyang lupain. At pinoprotektahan niya lang po yung kanyang lupain. So yung usapang lupain po, salamat kay Atty. Palagi tumutulong at iba pang mga kapatid natin na sa legal agents ng mga attorney po sa Manila. So sa amin po bilang mga madre, patuloy namin kayo pinagdadasal, pinoprotektahan ang inyong pananampalataya. Kaya sana po kung kami ay darating sa inyong lugar, sana po yung pagpili po na aming ginagawa, aasin po kayo para madagdagan ang inyong kaalaman. Kami po ay nagbibigay ng maraming kaalaman sa tulong ni nila Father, sa Kuya William, upang kayo po ay matuto at maprotektahan din ninyo ang inyong mga lupain, edukasyon ng inyong mga anak, kalusugan ng inyong pamilya, at higit sa lahat pananampalataya po ng ating lugar. Kaya maraming salamat po sa inyo mga umating dito ngayon na ika-6 na anibersaryo ng Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat po, sister. Lahat po ng... So, medyo napaaga po yung ano natin, no? Dapat yata mamaya pa yung umpisa ng consultation, ng legal aid natin. Pero mag-umpisa tayo habang nandito pa si Sir Conrad. Siguro po yung mga may malalaking issue, punta po dito sa harap. Yung talagang may kailangan ilapit sa NCIP, sa mga barangay, kasi nandito rin po yung 2 barangay captain natin. Tapos ako po. So kung meron po tayong mga issue, mga nais ilapit, para 4 po kami dito natin. Sumagot sa inyo, magbigay ng payo, magkakasundo, kung sige, ganito gagawin natin, ganon. So kung sino po yung mga komunidad na medyo may mga issue na gustong tanong, ilog, lapit po kayo dito para madali po natin. Ayun. Hey, sige, gano'n na agad. Hindi na ako masyado mag-lecture. Mamaya Sige, yun. lahat ng may mga problema sa kanilang komunidad, lapit pa tayo dito na siguro sa unahan para at least ano lang po, sumunod lang po tayo para hindi po gaano mas Ano pa? Barangay pa. Okay na, ready na rin? Kumaayos na sana kanina. Sir Conrad, ano yung timeline natin sa pag-support for legal?
From March 18 hanggang end of this month. Yun yung target ko para sa pag-ikot ng pagpo-posting, coordinator sa DILG, March 18 onward, ang umpisa ng posting and validation. Manabal at Ulad. Yung local gabay na ginamit nila sa barangay nila. Yun na rin. Yun na rin. Assume ko na yung libis na malaya. Okay. So, unahin ko sila March 18. Okay. Tapos noon, ikot ka sa ibang barangay for posting and validation. After posting and validation, sa main, provincial lang. Ay, hindi ba ito maakyat na main? Yung akyat na lang sa region. Ayun sa municipio. So, ito sa province lang. So, si ano lang sa atin? So, kita mo yung approval. Basta na ba yung padre sa inyo? Paano sana kami dito? Hindi, nagbibig pa yung padre. Kayo ng barangay, wala pang IPR. Okay, sige. Okay, review natin. Review natin. Last year ba to? Okay. Walang sapilitan dito Contract nagbigay ng timeline. Huwag lang ang magkasakit ha. Sabahan natin ang kasal. Okay. So, ngayon ay March 10. Saan ka commitment sa atin? Ay, 9 pala. 9 pala. 9. March 18. Alam ko lang ay. Mula po Sir Conrad, naupikot sa mga barangay. Unahin po yung mga ay, wala siya ba? Pero ikutin mo pa rin. Sige. March 18 hanggang katapusan ko, ang plano niya si Conrad, sinasarang mo lahat ng barangay ng punyo na handa na magkaroon ng IPMR. Kung para po sa iba, yung IPMR, ang ibig sabihin po nun, IP Mandatory Representative. So, yun po yung natawa natin ng mga ninyo na IP sa yung municipal council sa barangay level. Okay, so meron na po tayo piliin na IPMR na ilalagay naman sa Sangguniang Bayan. Okay, so yun muna tayo sa barangay. Okay. Ikot si Sir Conrad, March 18 hanggang katapusan ng Marso para kung po para mag-posting, tapos mabalagin po, mga ID, yan. Kasama na si Municipal. Lahat. Okay. Para naman sa principal. Okay. So hanggang ano to? Hanggang March 31. Siguro hanggang katapusan, magkakaroon ng yung huling araw ng ikot para naman sa pagpili ng IPMR na iupo sa Sangguniang Bayan. Okay. Kasi automatic po yun. Walang magagawa sila doon. Mandatory siya eh. Basta makapili kayo, auto-upo siya. Walang botohan na mangyayari sa ibang hindi naman IP. Okay? So, ang timeline na binigay po ni Sir Conrad, April, tatrabahunin na niya yung report, parang itukumpile niya naman siguro yun, summarize niya lang, sasubmit niya sa provincial. Pagdating sa provincial, binibigyan ni Sir Conrad siguro mga 1 buwan para lumabas yung approval. Sabihin ni provincial, okay, pwede na kayo mamili. Binavalidate na namin na ito yung mga tao na nakatira sa community na yan. Yan. Pag nagbigay ng go signal sa April, sa May,
O, May na tayo. Sa May naman, ikot ulit. Sa pangalawang ikot, doon na po natin pipiliin. Ito natin sabihin kay Sir Conrad na, pipiliin namin IPMR ng Barangay Luwa. I see Apo, ganito. Sherman, ganito. Okay, so, ngayon, ikot sa buong May. O, siguro, wala kasi Sir Conrad. Diba? Basta, matapos niya within May. Pagdating ng katapusan ng May, magsasubmit na siya ulit ng panibagong report kay provincial pa rin, di ba? Si munisipyo lang ang kay regional. Okay. Sabihin, ito na po yung listahan ng mga IPMR na napili ng mga sumusunod na barangay. Kung hindi man makuha yung 14 na barangay, basta kung sino man yung ready na barangay. Submit na nyo nun, by June, Hunyo po, lalabas na yung Certificate of Affirmation galing NCIP na ito na sila na yung mga IPMR natin. Para by 6th month of the year, kalahating taon, June, meron na tayong IPMR. Moving forward, meron na po kayong IPMR na nakabas. Okay? Okay. Diba? Ang bilis? Ang bilis lang tayo dito. Susunod naman tayo. Mabigat na yan. Hindi, okay lang. Okay. IPMR talaga. Yung the rest, pwede ko naman i-follow up pero meron ba kayo, baka sila, meron silang na urgent. Habang nandito po si Sir Conrad. Kaya po. Matulong ako sa mga leader, bawat community dapat. Kung ano ba, kung kailangan ko ipadala yung mga sulat sa kapitan sa community ko yun, sa lubungin nyo na, kayo na yung magpakisuyo, magpa-receive sa akin mga kapitan. Kaya, inform parang medyo para invite na rin sila kung mag-time sila mag-video. Pero yun lang po yung mga papel ng ating LGU pero yung process at saka yung pagdidesisyon, ang process ay yung process at magdidesisyon. Kapag may kuha na, yun na, pasok na si IPMR, pasok na siya doon sa local code. Parang ngayon. Pero pagdating po sa proseso, ang nakatanggap po ng proseso palayo po yung mag-invite ka kaya patulong po ako doon. Siguro magkakot-taot na lang ako sa chairman. Para ma-distribute for posting. Baka better kung ma-ready nila yung sulat before 18 para ma-distribute na nila bago mag-marketing. Pagpatak ng marketing, ready na sila na pwede makasuggest? Siguro doon sa process ako ang suggestion ko muna siguro ahead of time kailangan yan yung barangay not only si punong barangay eventually the entire barangay kasi may mga bago at itong mga issue natin sa talakayan baka hindi pa familiar sa kanila kaya kailangan pa itong ipapaliwanag siyempre hindi kaya pangalawa doon sa pinapractice nyo ako nagkaroon lang ko naman na idea hindi pa idea yung malaki na maliit pala kasi sa board meeting kung mag-record mo ha bababa na natin i-record mo na na magkaroon ay kaya lang kasi dito na tayo sa process ng legality dito na tayo kailangan sa akin sa discount ko lang hanggat maaari sana magkaroon ng idea especially doon sa mga barangay officials na bago pa lang inelect ngayon
Kasi ito talaga, from nowhere, hindi nila talaga alam itong issue na ito natin pinag-uusapan ngayon. Ako yung lang yung suggest ko, sana ahead of time na maipaliwanag ninyo sa barangay, especially yung sa punong barangay, para yung punong barangay din, kung siya na rin mag-deliver ng maayos yung sa kanyang mga kasamahan para maintindihan din. Kasi ito kapag biglaan to, dito na naman, hindi na naman magkaintindihan ito. Kasi alam mo naman sa barangay, sabihin na nga small unit, pero nandiyan dyan yung nandiyan dyan sa barangay level. Kaya yung idea niyan, gusto ko sana na bago darating sa sinasabi ko, ahead of time, maano na sa amin para yung barangay shelf na ipaliwanag sa mga kanyang kasamahan at saka ma-ready na rin sa barangay. Doon sabihin na natin talagang obligado man talaga ang barangay dito. Sabihin na natin eventually yung ganun. Pero nandoon pa rin ako sa punto na kailangan kasi natin itong ipaliwanag sa mga bagong official ng barangay. Okay, thank you. Ako may suggestion ko. Sa akin siguro, sa amin yung product, ang maganda siguro, yan namin sa dito ng aming bagay. May paliwanag sa dito na may papasok sa atin, lalo na ito ang natin sa pag-araw na kasi sabi, para maka-approve lang naman kami ng ang ano lang namin doon, yung pang pondo, di ba? Para itong 2023, kung makapasok siya ng June, para malakan ng kagad na tournament kung ano yung incentive ng isang kagawad, yung dito yung kanyang incentive, siguro, incentive pa lang, kasi na nyo, approve natin ano yun, budget nyo, di ba? Sa amin wala pa, ay pwede pa namin sa isama doon. Yun yung sinasabi ko para makaano pa. Kasi sa ngayon po talaga, kasi pag once po na na-approve mo yung budget ng isang barangay, actual, hindi nakasama doon sa pag-approve doon sa Kailan PN, ang deadline ng submission yung ano po, ng budget proposal ng... Actually, no, October pa. opo. Ay, hindi, pero October pa, sinasabi Di ba na sa nag-election munisipyo tayo? bago, October pa, pagkatapos. Ngayon, kaya lang na-delay yan kasi yung aming budget proposal niyan, subject for review ng Sangguniang Bayan. Oo. Eventually, yan ay approved na within the jurisdiction ng barangay. Kaya lang, may batas na nagsasabi, kailangan ipa-review ng barangay yung kanilang sa Sangguniang Bayan, yung kanilang budget proposal para din sa particular year o ensuing year, yung mga ganun mga process. Kaya sa amin, nung nakaraan, narinig ko, napabahan yung aming budget, ay hindi nakasama ito. Ngayon, kung bigla natin ipasok ito, saan naman na kami ngayon pupunta nito? Ngayon, kung hindi na kami magbigay, doon naman tayo sa ombudsman. Reklamo naman kami. Yan yung mahirap sa party namin. Kaya sa akin, kasi ang pwede lang tatamaan ito sa barangay para mapag-usapan ito ng maayos, konkreto siya sa panahon ng sesyon. Hindi pwede namin gawain ito na individually doon sa barangay, sa bawat isang kagawad, isa-isa namin itong Kailangan sa i-agenda. ipaliwanag. Para magiging official siya, magkaroon ng minute, official yung kailangan during session. Para doon mabalangkas ito ng isa-isa, himay-himay nito at maipaliwanag bawat sulok niya na mayroong nakikitang context, maipaliwanag, mapilter ba siya. Katulad nga ngayon, sabi yun nga, simple pa lang. Sabi nga nito na paano yan? Na-approve na yung aming yung budget namin, hindi nakasali. Ngayon kung magpataka kami ng gawa naman kami, pekos-pekos nga, mekos-mekos, pekos-pekos. Ombudsman ang bagsak namin dyan. Ang bagsakan namin dyan, ombudsman. Kaya ako nagiging totoo lang ako sa inyo para dito sa senaryo ito kasi mahirap na. Andiyan po si DIL. Wala atang Wala ata. Manila ata. Perfecto. Si ano yata, yung pag-stop lang. Hindi pwede makadesisyon yan. Hindi pwede. Pagdating sa mga parteng ganito, may limit yung sasabihin eh. Kung may time sana, Mag-sit-in na lang kayo. mag-usap na kami ng DIL. Yes. Hindi patawag ng atong barangay captain ng barangay Magawan para isang decision. Yun tama. Mas maganda pa. Kailangan mo talaga mag-coordinate with DIL. Agree ako dyan. Kasi Pero wala kayo si DIL.
Alam po ko ninyo, talaga yung problema lang naman, hindi po mahirap tanggapin yung pagpapasok na IPM. Yung problema po talaga dun, yung incentive po kasi yung talaga po. Nakuha ko naman yung mga tama naman. Actually, yung dapat nag-instruct dyan si DILG. Dapat nga kay DILG magaling yung order. So yun po yung suggestion ko sana ngayong araw. Hindi akong dumaan, kaya lang wala pala siya. Siguro. So, kailangan mo, Sir Conrad, mag-set ng meeting with DILG before March 15. Kasi para maintindihan natin kung paano natin gagalawin. Kasi, the budget naman, the savings, ganyan. Basta magkakaroon lang yan ng order from DILG kung ano yung authorized for them to do. So, for example, kung nagbaba sila ng order ng authority to amend budget, eventually, kung may IPMR, kung mag-usap sila ng NCIP at DILG, sa case natin, hindi pa natin alam kasi never pa nagkaroon ng IPMR school yun. So, so ito yung magsiset ng president. Kaya kailangan yung makausap si DILG agad para hindi naman ma-infect si barangay captain before March. Ano na ngayon? 9. O next week. Kailan ang balik ni DILG? Hindi ko po alam. Habang ikaw pa, malapit ka doon. Wala kasi. Ang generation na lang. Malapit na kasi nag-ano siya na. Pero pwede po kayo makabutas nyo, wala kayong number. Bali ako meron sir. Kasi ganito sa amin eh. Ang kasanayan talaga ito sa totoo. Walang cover ito ha. Kami yung sa poblasyon. Ako hindi ayaw ko nang banggitin yung iba. Ako sa poblasyon. Diretso na ako kagad. Pag may problema yung barangay ko, o kaya ako nang pinoproblema, ipupunta na ako directly kay DILG. Sometimes, si DILG, pag mayroong kailangan din sa amin sa barangay, siya na nagkatawag sa amin. Kaya nga, DILG nyo, MLGO. MLGO. May number kayo. Ako wala talaga. Doon na lang sa chat na lang. Kaya email, kasi mahirap kasi dalaga kasi yung aming DILG. Biro lang yun ha. Baka issue na naman yan. Look, ako po, yung race mo na. Alili. Baka i-schedule ko mga kap, tawagan ko, magpasit ako kay DILG ng 15. Para may training ko kami sa di ba kap meron tayo sa Bola 11, 12, 13, 14, 15 diyan ko matapos mo kasi may Beneo. Hindi binihan yung kat tawag ito na yung sa tawag sa ating authority kung magkano ng program mapping. So mag-iipon kayo dyan sa bayan? Opo, doon ko sa mga barangay kapit sa gawan. Wala po 11. Kakabayan ko na lang. Kuya 11, 12, 13, 14, 15 po. Mayroon tayong cultural sa kay tourism. Invitation na doon meron tayong invitation doon kay ayun, Cultural Hindi ka pala invited sa mayroon na nakita ko na dyan pero hati-hati kasi kami. May ipon po kayo dyan lahat. Yung kalahati. Hindi ko nakita yung invitation. Kasi 7 barangays. 7-7. Okay, 7-7. Yan yung pagkakaintindi ko dyan. Kasi marami kasi kami. Baka yung iba, hindi na magkaintindihan dyan. Sure ka pa kasi yung pagkaalam ko doon sa kay Rabod, 11, 12, 14, 15 ka ba? Tingnan ko paano ko makasingit. Siguro ako yun lang. Correct. May ikit sila with budget yan. Tama na. Unless NCIP mabibigyan ng budget. Wala na ba? Galing po talaga doon kasi babawasan sa 55% dahil sa PhD namin. Yeah. So ang problema lang namin kung napag-budget na yung 50% kasi actual na po yung doon talaga para doon sa mga barangay official na within 1 year. Yung nga po eh. Within 1 year. Hindi mo namin kapag na-budget na yun, ay saan po kami kukuha para po doon sa ipapasok na dagdag. Magiging kagawad. Opo. At least kung hindi pa kami nakabudget ng 2025, pwede po yung tayo na namin.
Yun lang po naman yung problema eh. Hindi naman po masama na lagyan ng upuan kasi talagang mandatory. Yung problema po talaga namin, IPMR nga eh. ay yung... Sa ibang munisipyo, paano nila ginawa? Si DILG na bababa ng order? Ang alam ko, minamandate ni DILG sa budgeting, hindi dapat makakubay yung budget ng barangay na hindi kasama budgeted for IPMR. Mandatory na yan. Hindi kasi, Kaya hindi ko alam sa kulyon ano hindi yung... kasi kung yun kasi, hindi pa kasi ano diyan sa ganyang aspeto. Eventually ngayon pa lang siguro kung sakali. Kaya nagtaka na ako, gusto ko na tanungin kanina, ano ba ito? IPMR yun. Yan yung sanang gusto. Unahan ko ni attorney. Hindi na ako magkulit. Ngayon, ngayon talaga, yan talaga yung concern ko. Kasi nakapasa na kami ng aming budget for this year. For next year. Pero dapat hindi na ito malaking issue kay DILG kasi ginagawa na to sa ibang munisipyo. So, kung ano yung rule sa Busuanga, sa Coron, sa Linapacan, yun din magiging rule ng DILG sa Coron. Siguro wala man problema siguro yung attorney nakikita ko doon sa mga sa rule niya. Ang siguro yung nakikita ko lang diyan, papaano siya patalabi na siyempre from nowhere lahat eh. From nowhere lahat, paano siya papatalabin? Kaya yung sinasabi ko, Kap, kung ano yung naging template order, for sure na may nagkaroon ng order sa Linapacan, Busuanga po. Kasi at one point, wala rin naman silang IPMR, di ba? Nagkaroon lang din sila ng IPMR isang araw, di ba? Hindi rin katulad natin, may nahuli lang tayo, di ba? Pero sila, dati wala rin naman silang IPMR eh. So, nagkaroon din ng ganitong issue na, magkakaroon tayo ng bagong uupo, saan tayo kukuha ng budget. So, for sure, si DILG, meron na siyang order dun sa mga munisipyo na yun. At igagaya na lang niya yung order for Kulyon. Na, okay, ngayon ang Kulyon, handa na sila for IPMR. Magbababa kami ng ganitong order. So, ang expectation ko lang, sinasabi ko lang na hindi siguro magiging mahirap, sana, para kay DILG, ibaba yung order na yun, na magbigay ng instruction sa mga kapitan kung paano gagawin yung steps nila para mapaghandaan yung IPMR. Hindi ko rin dapat po isa na, halimbawa ngayong taon, hindi po nag-ano na kagad si Nasa dito, halimbawa 2023, maglagay naman nag-ano na kagad din para sa IPMR. So dapat po sana gano'n, kasi kung ngayon kami maglagay, tapos na nga po, kasi kung alam mo, naglagay kami ng 2023, tapos hindi wala po kami IPMR, hindi rin ba savings lang po kasi yun. So ibig sabihin, wala rin kami bibigyan ng funds na yun, kundi mababalik lang po yun. So kung mayroong bagad, na binaba agad na order, na sabi sige, pero ang savings, di ba nagagamit siya? Nagagamit ko, ang ibig sabihin, magagamit ko, ibubunus lang naman po yun sa mga barangay official. Kasi yun lang naman o kaya magagamit sa iba. Pero kung ang savings po talagang ilalaan lang po talaga doon sa IPMR, na wala namang makaupo, wala po kami. May viability na ngayong 2024, may na kayo mag-bonus. Kasi po, walang problema, basta po mayroon pong yung kasi baka yun, makapagpaupo na tayo. Walang problema po. So parang ano rin to, siguro check and balance din for NCIP. Kasi kung gagawa ng espasyo ang barangay para sa umupong IPMR, kailangan nating siguraduhin na by June, may uupo talagang IPMR. Kasi kahit nasabihin na, tama naman, kahit nasabihin natin na mas savings yun, at ang savings naman po kasi iikot yan pwede yan i-re-allot. Parang gano'n ang budgeting process po kasi natin. Basta savings, pwede yan i-realign. Pag hindi mo na-realign, hindi mo nagamit, yun, babalik pa rin yan sa kaban ng bayan. Tapos lalabas lang ulit sa next budgeting process. Pero yun nga, parang sayang kung pwede sanang nai-allot sa medical, sa education, gano'n. So medyo check and balance siya, medyo kailangan na pressure din sa for NCIP na by June, kung mag-a-allot sila pala ng item for incentives ng kung IPMR, by June dapat may IPMR talaga. Kasi yung savings na papaikutin nila na yun, sana napunta na lang yun for something else. Diba? Yung talaga, ang nasa kwan talaga yun, nasa DILG talaga. Ang ano niyan, kasi nandun kasi hawak niya kasi
pag talking LGU, hawak niya ang barangay at saka munisipyo. Tama yun, siguro sa akin, ayun yung suggestion ko, makipag-usap kayo sa DILG. Eventually, ang DILG office naman, patawag niya yung munisipyo at yung barangay. Oo, kasi- Tapos, we meet at the center, kasi huli natin sa panahon ito. Kasi Sir Conrad, hindi lang naman barangay yung papauwi natin ng IPMR. O ngayon, sa munisipyo, pa ngayon yung budget ng munisipyo, sabayin yun. Problemata talaga. I think, mas Dugo. doon talaga tayo, Madugo yun. Dugo. Mas madugo ang ito, friendly pa yung mga kapitan. Kaya nga nagpapasalamat din tayo. Noted po yung mahalagang point natin. Sa part ko, nabulit ko din mas maganda po yun ang sipin muna tayo lahat. Basta ako sa pangalan ng Barangay Osmeña, itong pinag-uusapan lang natin, hindi ako opposition dito sa sinusulong na to, sa IPMR na ito. Kasi yan ay nasa batas at walang pwedeng mas mataas pa sa batas. Ang kinaklaro ko lang dito is ano man yung dudungguan nito, dapat ready lahat. Ready yung barangay, ready yung munisipyo, ready yung DILG. Hindi yung ang i-ready lang yung barangay, pagkaspag kami dyan. Yun yung iniiwasan na kasi baka at the end of the day, sa tingin namin, maganda na itong ginawa namin. Bakit na? Demanda naman kami dito. DILG na, doon naman kami sa ombudsman mapunta. Para po tayo. Kaya, ikaklaro ko lang sa inyo, hindi ako nagiging opposition dito sa ating pinag-usapan. Akin lang, kinaklaro ko lang una pa sa lahat para ipipilter siya pagdating ng oras, maliwanag pa sa sikat ng buwan itong ating talakay. Itong tinatalakay natin. Kumbaga, ang concern po kasi ng mga kapitan natin, halimbawa, magpipiliin kayong IPMR ng June, di ba? Pagdating sa barangay, papasok si IPMR, may sweldo ba siya? Hindi alam ni barangay. Diba? Yun yung sinasabi ni Nakap, na kung hindi po natin paplansyahin sa lahat ng anggulo, lahat ng aspekto, mahihirapan po kahit yung IPMR. Papasok siya, tapos na yung budgeting po ng barangay, saan po nila kukunin yung pampasweldo dun sa IPMR na pinili nyo? Siyempre, ano naman tayo, bakit walang ano si IPMR? Hindi pinapasaw, gano'n. Ombudsman nyo ngayon si Cap. Diba? Kasi hindi siya nagpapasweldo ng IPMR. Pero, sa totoo lang, wala kasi siyang budget. Diba? So, yun po lang yung concern niya. Kaya, ang gusto niya lang, malinis lang na malinaw kay DILG, malinaw kay barangay, malinaw kay munisipyo na ang NCIP po talagang tututukan na ang IPMR selection at ang expectation po ay by June, meron po tayong mga kahit hindi siguro lahat, may mga ilang barangay na magkakaroon ng IPMR. Ngayon, ano po ang pwede natin gawing paghahanda sa level ng barangay, sa level ng munisipyo, sa level ng DILG, paano po natin sisiguraduhin na may upuan siya, na may sweldo siya pagdating niya doon. Okay? Mamaya, piliin niyo si Sweldo Ben. Pagdating niya doon, wala siyang sweldo. Manggulo talaga yun sa barangay. Tawag na naman sa opisina, hindi ako pinagpasweldo. Makaharang yung NCIP. Ano kaya yung bot natin itong mga kapitan na to? Kaya attorney, pagsabi natin upuan, marami pong upuan sa barangay. Hindi po hindi makaupo. Ang po yung okay lang yun po lang yung para lang natin. Okay. Noted po yun within this week kung paano kami makapag-support nito. Yes. Go, Sir Conrad. Laban. Pagdasal po natin si Sir Conrad. Woo! Actually, puno na yan. Kami muna dito, Sir Conrad. Puno na ito eh. Puno na muna. Nag-cancel na lang ako ng tatlo dyan. Ikot sa Busuanga siguro. Sige po. Establish na yan eh. Mahalaga yung points na yun ni Kap eh. Thank you. Okay. Okay, ano pa ang concern natin kay NCIP? Mag-show mali. Pwedeng magtanong. Sige po. Yung issue ng katutubo, kasi mayroon silang binabanggit na 5 eh. Ano yung mauuna doon? Kuyunin, Kalamyanan, Tagbanwas, or... So, yun yung isa ring nabanggit ng IPMR.
pagdating po sa IPMR, sa guidelines ng IPMR, kung sino yung may ancestral domain, siya yung dapat kung IPMR. Kung may mga IP migrant na nandyan na sa loob ng ancestral domain, pwede din silang maupo kung papayagan ng may-ari ng ancestral domain. So, ang Kulyo, sa NCIP record sa buong Palawan, 9 na tribes yung Palawan eh. So yung 9 na yan, may kanya-kanyang mga ancestral domain. Pagdating sa Calamian, ang may ancestral domain dito is Calamian Tagbanwa. So dapat mga Calamian Tagbanwa yung dito. Ngayon kung may mga kuyunin dyan, kagaya ng Agutay, makikipag-shifting sila sa mga Tagbanwa. Kailangan po mag-negotiate. Papayagan sila ng Calamian Tagbanwa na sila ang upo. Walang rotation, Dapat walang rotation na dapat sinasabi. sa akin, suggestion ko ha, dapat sa akin, ang pinag-uusapan natin kasi dito yung yung tinatawag na IPs. Ano ba yung IP? Ano ba talaga yung IP? Kung ako pasasalitain ng yung salitang IPs pa lang. Kung sa manok yan, hindi pwede mistake. Native talaga. Kung ako ha, walang halo. Kasi bigyan ko kayo ng ng isang punto. Okay, di Carabao. Di Carabao siya, declared siya as special law for indigenous people, indigenous barangay siya. Okay. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung indigenous, ang pwedeng lang itumbok yan, hindi tinutumbok yan yung kuyunin. Okay, pasensya na ha. Tama. Hindi ako, sa akin, hindi dyan tinutumbok yung kuyunin. Pananaw ni Kapyo. Okay, sa akin na, kaya nga sabi ko sa akin lang. Ang tinutumbok dyan is yung ating mga nitibo. Kasi nga, kaya nga, hinabing special barangay. Kasi nagkaroon na, special yan, kaya special barangay. Now, doon sa batas na nakapaloob dyan sa na yan, sa barangay di Carabao dyan, meron nga diyang sinasabi na yung kalupuan niya, yung jurisdiction ng barangay di Carabao, ang dapat tumira dyan is yung mga nitibo lang. Wala pa binanggit dyan ng mga unit o iba-iba pa. Basta yung nitibo lang. Diba? Kaya yung pag-award nga sa kanila doon sa lupa, na yung lupa na kanilang inaano dyan sa di Carabao, dyan lang iikot sa kanila. Hindi nga po pwedeng ipagbili yan sa iba eh. Hindi nga pwedeng base lang sa akin na sana iintindihan ko doon sa basa-basa ko lang doon sa barangay. Okay. Hindi nga po pwede ipabili sa iba. Ibig sabihin, katulad nung sinabi ninyo kanina, kung ako yung pasasalitain yan, hindi ko na bibigyan ng fundamental option to choose na pwede kuyunin dito basta aprobado doon sa mga dakulo na hindi na dapat yan. Wala nang restriction diyan, kailangan diyan kasi ang pino-point out diyan is yung native IPs nga. Hindi doon yan, hindi na po pwedeng ano-ano pa. Kaya nagkakaroon kasi ng conflict yan ngayon o baka sa sunod pa mga panahon kasi nga naghalo-halo na yung tao diyan, which is yung kanilang endeavor hindi na magkaisa. Kasi naghalo-halo na eh. Siguro ako sa akin lang yun. Suggestion ko lang sana hanggat maaari iwasan sana na magkaroon ng halo-halo. Kasi yun naman yung tinatarget ng ating pamayanan, ng ating bayan. National. Yan man yun. Yun lang po. Magandang tanghali. Sagutin ko lang ulit yung sa rotation ko, pagdating sa mga municipality at barangay, ay talagang kung sino yung may ancestral domain. Pero kung may IP migrant na nandyan, yun ang makikipag-negotiate siya sa may ancestral domain. Pero sa provincial level, yung board member, yun ang rotation. Yung siyam kasi na tribu ng Palawan, yun yung maghahati-hati bawat term. So sa ngayon, yung nakaupo ngayon sa probinsya is Kuyunon. Okay. Kasi Kuyunon is isa sa katutubo ng Palawan. 9 tayo sa Palawan. Kuyunon, Calamian Tagbanwa, Tagbanwa Tandulanan, Tagbanwa Central, Agutaynan, Kuyunon, Cagayanan, Batak, Mulbog at Palawan. So sa rotation po, yun yung nasa probinsya. Probinsya na, hindi sa Ngayon Kuyunon, pagkatapos ng Kuyunon, ang alam ko ay... So hindi applicable yun sa municipal? Sa municipal po by ancestral. Ancestral, okay.
So, kaya pagdating sa Kuyo, hindi rin po pwedeng yung Kalamian Tagbanwa yung Oo, IPF. yun nga. Kuyo hindi rin. Pagdating dito sa Palaawan. Yun. Kalamian, si Tagbanwa rin yung dapat Okay. municipal IPF. Ganun malinaw yan. At walang... Na yung si Tagbanwa nakaasana ng Bisaya. Ganito, address ko lang yung sa concern ni Cap ng bakit may halo, ganito ganyan, na bakit may room for negotiation, bakit pwedeng makipag-usap, ganon. Siguro po, kasi yun yung sinabi po ni Sir Conrad na kailangan mo magpaalam sa mga apo. Kung pumayag ang mga apo, wala tayong problema. Bakit? Kasi ang batas, isa sa core bundle of rights is yung self-governance. So, dahil may sarili silang gobyerno, diba, may mga sarili silang IPS, may apong dakulo sila, may sarili silang pamamahala. Ngayon, kung sa pamamahala nila, sinabi nila na, itong taong to, kahit na hindi siya purely Kalamian Tagbanwa, kunyari, Kalamian siya dahil anak siya ng isang Kalamian, tsaka hindi Kalamian Tagbanwa, pero Kalamian pa rin siya. I mean, may dugong Kalamian Tagbanwa siya. At ni-recognize ng mga apo yun na Kalamian Tagbanwa siya. Sa atin, siguro, bilang outsider, parang, bakit may halo, ganun-ganun. Pero, bilang respeto sa self-governance ng mga apo, kaya may window po si NCIP na hindi makikialam si NCIP. Pag sinabi ng mga apo na, hindi, ito yung napag-desisyon na namin, pinayagan namin sa respeto ng, as mandated din naman ng batas na respetuhin, yung desisyon ng mga apo dahil sila ang nandun sa komunidad. Kaya siguro po may ganong window na bakit hindi strictly pure lang. Kasi ultimately, binibigay kasi ng batas ang kapangyarihan dun sa apo. So, pag sinabi ng apo na ito yung desisyon nila, ito yung desisyon nila. Hindi rin ipipilit. Opo, pwede nila i-consider. Ngayon, kung mahigpit yung mga apo, yung IPS sa ancestral domain na yun, wala. Kasi pwedeng sabihin, bakit sa ancestral domain ng ng lumber camp, pinayagan. Tapos sa ancestral domain ng Marabal, Sindunan, Alulad, Lamud, hindi pinayagan. Bakit gano'n? Ang daya, gano'n. Wala tayong magagawa. Kasi iba ang mga apo ng ancestral domain nila sa mga apo ng Carabao, halimbawa. So, kung mas mahigpit sila doon, ganun talaga. Yun yung self-governance power nila. So, ganun siya. Para maintindihan din po natin, kasi baka sabihin, bakit pare-pareho namang kulyon, pero magkakaiba tayo ng patakaran. Kasi kahit isang bayan ng kulyon, para lang po din alam ng lahat, tama ba, Sir Conrad? May 5, gusto nila mag-lecture. Sa kulyon po, may 5 tayong pending na ancestral domain application. Tama ba? 5, no? 5. So far, may 5 pong na-identify na ancestral domain sa kulyon. So, may 5 potential IPS o mga grupo ng mga apo na self-governing bodies na magkakaiba. Kahit isang munisipyo siya, iba po kasi yung entity na munisipyo, iba rin po yung tinatawag na ancestral domain. Halimbawa, ito na lang, kasi memorize ko si Marabal, Sindunan, Alulad, barangay sila, Libis. Si Lamud at Biong. Marabal ay Luwak. So, magkaiba sila ng barangay, pero sa konsepto ng ancestral domain, isa sila. So, ganun po yun. So, sa ancestral domain kasi, ibig sabihin nun, pag trinace natin yung pinakaninuno ng mga taong nakatira doon, iisa lang yung pamilya nila. Kaya kahit magkaiba sila ng yung munisipyo po kasi 'di ba bago na lang naman 'yan. Bago pa nagkaroon ng munisipyo, meron ng mga ancestral domain. Kaya nung nagkaroon ng mga munisipyo, nagkaroon ng 14 na barangay, nagkaroon sila ng sarili nilang hatian. Pero bago pa sila dumating, meron ng ancestral domain na nandun na. Na yung mga pamilya nila, kabalero, ganyan, nandun na. Sa kanila na yung buong ancestral domain na yun. Ngayon, nahati lang ng munisipyo because nagkaroon ng batas, ganun. Pero sa ancestral domain na pinag-usapan, iisa po sila. So, ganun yung kaibahan niya. So, kapag sinabing ang IPS, halimbawa, mga apo ng ancestral domain nila,
isa lang yun. Kahit magkaiba ng barangay si Chindunan, Alulad, Pinalamud at Marabal, ang decision-making elders, yung mga apo nila, isa lang. Kaya pag nagdi-decision po sila doon, lahat kasama doon sa mga yon, kahit magkaiba sila ng barangay. Yun no, ganun siya. Ay. Balikan ko yung issue ng hindi tayo ni-recognize ng LGU. Actually po, yan. Sinagot na namin yung sulat, yung resolution ng LGU not recognizing na mayroong indigenous people. Actually, wala sa mandato ng LGU yon yung pag-declare kung may katutubo o wala. Ang may mandato doon, yung NCIP lang. Sa lahat ng opisina ng gobyerno, NCIP lang ang may mandato, may kapangyarihan magsabi kung ang isang lugar ay may katutubo o wala. Hindi yung papel ng local government code. More on management lang yung nasa LGU, hindi siya magdi-declare ng lugar. So, sinagot na po namin yung sulat, yung resolution ng LGU, although wala namang response yung LGU. Pero, clear naman yun. Hindi naman yun debatable kasi malinaw naman sa batas na hindi papel ni LGU mag-declare kung may katutubo o wala. Ang may papel dyan, si NCIP na. Kaya, tuloy tayo. Basta usapin ang katutubo, si NCIP yung may mandate through coordination with the local government. Si Padre Dick, kumabol. Hindi na talaga makakaalis ko. So, NCIP makadeclare siya ng ancestral domain. Yes po. Kaya na mag-declare. Okay. Pero yung application... Kasi correct ko lang siguro yung na parang hindi declaration in a form of formal recognition. Kasi halimbawa, ang CADP, hindi naman yun required. So, kahit sila, sabihin nila, hindi sila yung magsasabi na ito ay, tawag dito, kami ang mag-decide kung ang pamilyang to ay, parang ancestral domain nila, or parang i-recognize lang nila, recognition lang siya. Kasi yung inherent galing sa mismong mga katutubo, dahil may native title sila, doon nang gagaling yung right nila, hindi rin sa NCIP. So ano lang sila, formal recognition. So kung sino ang may jurisdiction magsabi ng declaration. kilala namin. Yung declaration. Sila yun. Okay. So, Kilala. naman, yung sinabi ni Sir Conrad. Okay. Kasi LGU, wala siyang ganong mandate kasi wala siyang powers to recognize. Si NCIP ang may formal powers to recognize and declare in that respect. Itong grupo na to ay mga IP, ganyan. Pero yun, yung karapatan, galing talaga yun sa lupa. Dahil katutulong lupain. Kasama ko si Dr. Tax Gabo. Nandun po. Dito po. Palampakan po natin si Ma'am Nancy ng DSW Central Office. Division Head sa DSW. DSW Central. Palawan? Baka may hindi ko po alam kung Palawan o Manila. Sige, tuloy lang kayo. Tuloy lang. Mamaya po, bibigyan din agad kayo ng pagkakataon. Speech. Tapusin lang po namin sa clip para Tuloy lang kayo. Oy, nanin ko, pero ka na. Kita nandito pala. Kapitan ng Carabao, very good ah. Ay, very good ah. Pag-okay, kumusta? Sige, tuloy lang kayo ha. Sige, tuloy lang kayo. Sige. Meron ba pong concern o nais ilapit kay DISP? Yes. Na rin kay NCIP? Habang nandito pa siya. Napauwiin yan. Napauwiin. Ang problema, walang signal, hindi ko mai-cancel yung schedule ko mamaya.
Tanghali sa ating lahat, sa ating mga mga kapatid mo yang Kurungkal daw, lalo na sa taga-barangay Osmeña, pero lalahatin ko na lang. May concern kasi ako na mayroon kasing pinarating ang opisina ng Governor ng Province of Palawan, si Dennis Socrates, yung kanyang opisina. Pinapasaturate niya yung information na magkaroon ng tinatawag na magpaaral ng mga bata na ang edad ay 17 years old yung babae, pero dapat tapos yan ng grade 12. Okay, grade 12 ba? Tapos yan ng grade 12, babae, 17 years old. Okay, sa lalaki naman, kahit tapos na siya ng grade 10, tama ba? 10 o grade 10, 4th year yan pwede na yun. Ang pagpaaral, scholar ha, sa Manila dadali, sa Laguna, sa Laguna. Pero vocational course lang ang kukuning course. Okay. Katulad ng mga refrigeration, kung ano-ano pa yan, mga pag-ayos ng, yung pag-refrigeration na parang kasali yata yung pag-ayos ng electric pang sira, pressure na sira, yung mga ganyan. At saka may mga electric din siguro na for 1 year lang. Ngayon, bahala na yung opisina ng Governor ng Province of Palawan doon sa gastusin. Even na kung meron man kayong interesado kayo sa inyong mga anak, lalo na doon sa mga taga-barangay ko, Barangay Osmeña. Kung interesado man kayo, magpunta na lang kayo doon sa barangay para doon sa iba't pang impormasyon patungkol dyan. Basta lang, ang sigurado lang yun, yung anak nyo, siguraduhin ninyo within 1 year. Within 1 year lang ha. Ngayon, ang usapan doon, naalala ko sa pinag-usapan namin, kapag hindi nakatapos yung anak ninyo na pinaaral doon sa Laguna, kayong mga magulang, kayo yung babayad doon sa kanilang ginastos. Galing dito sa inyo, papunta doon sa Laguna. Yun yung usapan. Siguro ipipilter pa pagdating, magtanong na lang kayo doon sa inyong mga ibang barangay kung saan kayo nasasakupan. Pero ito, inaano ko talaga doon sa mga kasama ko dito sa taga-barangay Osmeña. Kasi